Sa aking labi at buksan mo puso't unawa na lahat na aking minamahalang patid na narito at sama-sama pa namin sinasaway anong hadlang gawa ng kaawit, they must have unbelief and doubt, they must have hindrances cast out in the knowing Lord God, in the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. God bless you po mga minamahal. Balik po sa inyo kinaupuan at bago po lahat ang aking pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba at pagdakila ay wala pong iba kundi sa ating nag-iisang Diyos, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo po lamang. And I will give double honor and respect to the beloved Honorable Evangelist Willie Estrada Almeda, also to the beloved Honorable St. Pastor Nins Almeda, at patuloy po natin inaalaala mga minamahal ang kanilang mga ginantuang turo at aral. Hindi po natin makakalimutan kailanman. At ganoon din po kayo nagpapaabot ng pagrespeto at paggalang to all the Almeda family, the beloved children, ating beloved parents in the Lord, to all my beloved co-workers, beloved co-preachers, elders, choir members, instrumentalists, at sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatiran, na ating pong kapiling mga minamahal sa hapon na ito, to all beloved newcomers, most welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon sa the Royal Family of God. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Lahat pong sabihin, praise the Lord! Praise God. Purihin natin mahal na Panginoon, minamahal. Ating pong buksan, ating pong ihanda ang ating puso't isipan sa paginig sa mga banal na salita ng ating mahal na Panginoon. At buksan po natin ating mga banal na kasulatan. Can you read it in the book of Amos chapter 3, verse 3? Amen. Pwede English Tagalog siguro? Kindly. From the book of Amos, chapter 3, verse 3. Can two walk together except they be agreed? Amen. Dito po sa Amos, kapitulo po ay 3 at ang talata po ay 3. Makalalakad baga ang dalawa na magkasama, liban na sila'y magkasundo. Amen. Amen. Lahat magsabihin, praise the Lord. Sabi diyan, can two walk together unless they are agreed? Amen? Pamagatan natin mga minamahal ating pag-aaralan na, yes, I agree to God, not my will, but yours. Amen? Pagsang-ayon at pagsunod sa Diyos, hindi ang gusto natin, kundi ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. We cannot walk with God if we do not agree with Him. Amen. Amen. Saying yes to God means walking in the same direction He wants. Amen. Ang hindi po tayo makakalakad na kasama ang Diyos, mga minamahal, kung hindi tayo sumasang-ayon sa Kanyang kalooban o sa Kanyang kagustuhan. Amen. Dahil ang pag-yes sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay paglakad sa parehong direksyon na gusto ng Diyos para sa ating paglilingkod sa Kanya. Lahat magsabing amen. Dahil pagka salungat po, mga minamahal, ang ating paglakad, ang ating pagsunod sa mahal na Panginoon, hindi po magkakaroon ng mabuting resulta. Lahat magsabing amen. Kaya nga, mga minamahal, we often say, Lord, yes, when the situation is good. Amen? But our true yes to the Lord is tested when things are difficult. Amen? Lahat magsabing amen. When we are asked to let go of something, and when the next step is unclear, I agreeing with God means surrendering our own desire in order to follow His plan. Amen? At magsabing amen. Madalas sinasabi po natin, mga minamahal, mahal na Panginoon, susunod ako sa iyo kapag okay ang lahat. Susunod ako sa kalooban mo, mahal na Panginoon, kapag pinagpala na ako. At magsabing amen. Pero hindi po dapat ganon. At magsabing, praise the Lord.
Susunod ako sa iyo mga pag okay na ang sitwasyon ng buhay ko. Hindi po, mga minamahal. Ang tunay na yes sa mahal na Panginoon ay nasusubok kapag nasa mahirap na sitwasyon ka. Amen? Yung, ano ba pipiliin ko? Yung plano ko? O yung plano ng Diyos na hindi mo alam? Dahil ang sabi ng Biblia, my ways is not your ways. My thought is not your thoughts. Lahat magsabing amen. Di ba? Mahirap yan. Pero sabi, ang pag-yes daw sa mahal na Panginoon ay nasusubok kapag mahirap mamili. Amen. Kapag may kailangan tayong bitawan at kapag hindi malinaw ang next step, ano bang gagawin natin sa susunod? Hindi natin alam. Pero Diyos lang ang nakakalam. Ngayon kung may tiwala tayo sa mahal na Panginoon, kahit hindi mo alam, hindi clear, mga minamahal, yung susunod na step, gagawin mo yon sapagkat may tiwala ka sa mahal na Panginoon at magsabing, praise the Lord! Kapag agree ka sa Diyos, mga minamahal, pagsuko ng sarili, amen, ang kailangan. Amen. At sundin mo kung ano ang plano ng mahal na Panginoon. Kahit hindi mo alam, kahit walang kasiguraduhan. Pero tandaan natin, kapag plano ng mahal na Panginoon, may mabuting resulta. Amen. At tulad ngayon, tayo pumapasok ng minamahal sa panibagong taon, mga minamahal. Ano ba ang ating gagawin sa paglilingkod sa mahal na Panginoon? Iisa lang. Amen? Manatiling naglilingkod ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Serve the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, without mental reservation, mga minamahal. Magpatuloy kang maglingkod sa mahal na Panginoon dahil sa dulo may siguradong pagpapala. There is a blessing if you serve the Lord continually. Lahat magsabing amen. Kaya nga, mga minamahal, kapag sinasabi natin, yes, I agree, mahal na Panginoon, dapat hindi lang salita. Lahat magsabing amen. Dapat hindi lang salita. Ang pag-agree sa Diyos, mga minamahal, ay pagsuko ng sarili. Amen? Gusto mong sundin ang kanyang plano ng buong puso mo. Amen. Lahat magsabing amen. Ibig sabihin, mga minamahal nito, ang pagtitiwala, pagsunod, at paniniwala sa kanyang kalooban kahit hindi madali. Hindi po madali. Amen? Dahil nagkukontra yan, lagi madalas. Kapag sinusunod mo ang kalooban ng Diyos, may kumukontra dyan yung ating sariling kalooban. Lahat magsabing amen. Ano bang gagawin ko ngayong taon? Ano bang paglilingkod ang dapat kong gawin? Ano bang mahalaga? Yung pangarap ko sa buhay o yung mga kagustuhan ng Diyos sa buhay ko? Tandaan po natin, ang sabi ng Bible, but seek ye first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? So, ibig sabihin, mas mahalaga at pinaka-importante unahin mo sa taong ito kung ano ang gusto ng mahal na Panginoon sa buhay mo. Lahat magsabihin, praise the Lord! Kaya nga, mga minamahal, ang yes o pag-agree sa mahal na Panginoon, ipagtanggap natin, mas tanggapin natin yung kagustuhan ng mahal na Panginoon. Dahil sa totoo, mas alam niya ang tama para sa buhay natin kaysa sarili nating mga plano. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Naranasan na po natin na magplano sa ating sarili. Pero after that, ano nangyari? Napahamak tayo. Amen? Amen. Pero pag plano ng mahal na Panginoon, mas mabuti, mas alam ng Diyos para sa atin. Palakpakan po natin dakilang Diyos. Lahat magsabihin, praise the Lord!
Saying yes to God means accepting that He knows what is best. Amen? For our lives more than our own plans. Di ba? Higit pa sa plano natin. Kapag buong puso natin, buong puso tayo nag-a-agree sa nais sa mahal na Panginoon sa buhay natin. Ang sabi nga ng Luke chapter 1 verse 38, kindly. Tingnan natin itong buhay na nangyari kay Maria. From the book of Luke, chapter 1, verse 38. And Mary said, Behold, the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy word. And the angel departed from her. Amen. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Ang sabi ni Mary, I am the Lord's servant. We are the servant of God. Amen? Kapag servant ka, mga minamahal ko, kung ano ang gusto ng iyong Panginoon, yun ang gagawin mo. Amen. Dahil tagapaglingkod ka. Amen. Kapag tagapaglingkod ka, mga minamahal, pag nalugod sa iyo, ang Diyos mo, ang Panginoon mo, may pagpapala siyang ibibigay higit pa sa iyong inaasahan. Lahat magsabi, amen. Mary said yes to God even though she did not know everything that would happen. Amen. This show that true faith is trusting even in the presence of fear. May takot. Pero hindi niya tiningnan. Hindi niya pinaghari yung takot. Amen? Kaya sabi niya, yes, mahal na Panginoon. Kahit hindi ko alam ang lahat na mangyayari. Pero pinakita ng mahal na Panginoon sa kanya, mga minamahal. Pinakita niya, ipinapakita ng takataga na sinabi ni Maria na susunod siya sa mahal na Panginoon. Ipinapakita nito na ang tunay na faith ay pagtitiwala kahit may takot. Lahat magsabing amen. Kaya kung may takot tayo sa mga kakaharapin pa nating araw sa taong ito ng 2026, hayaan mo yung takot mo. Stay in the presence of God. Amen? Stay ka sa iyong pananampalataya. Manatili ka kung anong itinuro ng ating beloved parents in the Lord, mga minamahal. Huwag kalimutan ang manalangin, magpuri sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Manampalataya ng 100% sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit may takot ka, ipinapakita mo habang kayo nagtitiwala sa mahal na Panginoon. Lalo mong dinadakila at itinataas ang mahal na Panginoon dahil sa iyong pananampalataya. Lahat magsabihin, praise the Lord! Sabi ng Proverbs chapter 16, verse 3, kindly. From the book of Proverbs chapter 16, verse 3. Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Yes! Palakpakan natin na malakas sa mahal na Panginoon. Kindly. Sa Tagalog. Dito po sa mga kawikaan, ang kapitulo po ay 16, versikulo po ay 3. Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag. Palakpakan natin ating dakilang Diyos. When we align our plan with God, He is the one who set things in order and guide us. Amen? Is that not mean there will be no problem, but there is direction. Amen? Lahat magsabing amen. Kapag ina-agree natin, doon tayo nais natin gawin ang gusto ng mahal na Panginoon, ang plano ng Diyos sa buhay natin, siya ang mag-aayos. Amen. Siya ang mag-aayos at gagabay. Amen. Hindi ibig sabihin nito, maminamahal na, kapag ipinagkatiwala mo na lahat ng bagay sa mahal na Panginoon, ay wala ng problema. Mayroon pa rin. Amen. Pero, merong direksyon para makamit mo yung ipinagkatiwala mo sa mahal na Panginoon. Lahat magsabing amen. Hindi nawawala kasi doon ka nga susubukan. Kung habang sinusubok ka, mga minamahal, ay patuloy ka pa rin magtitiwala sa Kanya. Patuloy mo pa rin isasalig ang iyong plano sa mahal na Panginoon. Amen?
Dahil kung patuloy pa rin, mga minamahal, yung plano mo, lalong pabubutihin yan na mahal na Panginoon. At makikita mo sa bandang huli, may magandang resulta. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord! Sabi ng Santiago, Kapitulo 1, versikulo 22, kindly. From the book of James, chapter 1, verse 22. But be doers of the word, and not hearers only, Yes. deceiving your own selves. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord. Do not merely listen to the word. Do what it say. Kung ano yung sinasabi, yun ang gawin natin. Amen? Lahat magsabing amen. Ang pag-yes sa Diyos ay hindi lang pakikinig. Opo, mahal na Panginoon. Susundin ko, mahal na Panginoon. Ang pangungusap mo, ang pag-udyok mo sa akin, mahal na Panginoon. Sa pamamagitan ng iyong Santong Espiritu, I'm willing to obey, Lord. Huwag bibig lang. Huwag salita lang. Gawan mo ng aksyon at doon sigurado may pagpapala. Amen? Hey, pag walang aksyon, mga minamahal, wala yan. Ang sabi nga ang pananampalatayang, walang gawa, patay, baog sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen? Ang pananampalataya, kahit iniwanan ka na ng iyong mga mahal sa buhay, patuloy ka pa rin maglilingkod sa mahal na Panginoon. Kahit sinusubok ka araw-araw, patuloy ka pa rin susunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Paglalaban mo ang iyong pananampalataya sa mahal na Panginoon. Amen? Kailangan buong lakas. Gawin mo ang pinagkagawa ng mahal na Panginoon. Lahat magsabihin, praise the Lord! Kaya nga, ang pag-yes sa Diyos ay hindi lang sa pakikinig. Amen? Sa salita ng Diyos. Lahat magsabihin, amen? Kundi pagsunod at paggawa nito, hindi minsan lang. Araw-araw. Amen? Araw-araw mong gagawin ang nais sa mahal na Panginoon. Dahil sa totoo lang, mga minamahal, ang pinaka-goal po natin, hindi lang yung magawa ang kalooban ng mahal na Panginoon. Ang pinaka-goal natin, langit at buhay na walang hanggan. So habang wala pang langit, habang wala pang buhay na walang hanggan, mga minamahal, patuloy mong gawin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Patuloy mong gawin ang will ng mahal na Panginoon, mga minamahal, dahil para magkamit tayo ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. At magsabing, praise the Lord! Hallelujah. Saying yes to God is not just listening to His word, but obeying and living it out every day. Amen? Amen. Obeying in out. Obeying in living in out every day ang kailangan. Amen? Hindi pwedeng mainit naman ako noong 2025. Ngayong 2026, total, unang buwan pa lang naman eh. Easy, go lucky muna ako. Dito muna ako sa mga pangarap ko. Lord, dyan ka muna. Wait ka lang. Amen? Lagi nga naghihintay ang mahal na Panginoon sa atin. Pero wag tayong kampante. Amen? Dahil baka mamaya, habang hinihintay mo, pinag-iintay mo ang mahal na Panginoon, bigla siyang bumalik, busy ka na sa mga material na bagay dito sa lupa. Busy ka na sa mga pangarap mo. Busy ka na sa mga wealth, sa mga kayamanan dito sa mundo, mga minamahal. Nakalimutan mo na may Diyos na darating na parang magnanakaw. Like a thief in the night. Jesus is coming to this earth. Paano na kung hindi ka ready? Amen? Dapat ready tayo sa lahat ng oras. Paano natin pinapakita yung ready sa lahat ng oras? Ginaganap sa lahat ng oras ang kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabihin, praise the Lord! Kapag tinawag ka ng Diyos, mag-yes ka agad. Amen! Ating beloved parents ng the Lord, maminamahal, nung sila itawagin ng mahal na Panginoon, para maglingkod sa kanya ating mahal na pastor, iniwan ang marangyang buhay.
Amen? Sinunod agad ang tawag ng mahal na Panginoon. Amen? When God calls you, response with us. With us. With a yes. Amen? May response ka agad, mga minamahal. Huwag mo sayangin ang pagkakataon. Bibihira lang yan, mga minamahal. Pansinin natin sa dinami-dami ng tao sa mundong ito. Isa tayo, isa ka sa kinahabagan ng mahal na Panginoon na mapabilang sa totoong gawain ng mahal na Panginoong Diyos na kumikilos, tumutugon ng panalangin. Lahat magsabing, praise the Lord! Kaya kung may mga pagkakataon, tumugon ka na agad sa mahal na Panginoon. Lahat magsabing, amen! Kapag may pinabibitawan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, magtiwala ka. Amen. Bitawan mo na mga sama ng loob na yan. Hinanakit, mga problema, anumang problema sa opisina, sa katrabaho, sa pamilya, bitawan mo na yan. Amen. Magtiwala ka sa mahal na Panginoon. Na sa taong ito, lahat ng iniwang mong masamang bagay, papalitan ng Diyos ng mabubuting bagay. Lahat magsabing amen. Minsan, sa ating pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, may mga pagkakataon, hindi natin maintindihan. Amen? Parang ang hirap, pero lang sikreto. When you don't understand, anong sikreto? Kapag may pinagagawa ang mahal na Panginoon, ang sikreto diyan, continuing to obey. Amen! Sumunod ka pa rin. Ipagpatuloy mo ang pagsunod. Amen. Dahil sa bandang huli, doon mo mauunawaan ang sitwasyon. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Di ba si Abraham, nung hiningi yung kanyang kaisa-isang anak, hindi niya rin maintindihan. Pero hindi na nag-question si Abraham. Karakadaka, bumangon. At naglakbay pa. For how many miles? How many days? Amen? Pero doon, nakita ni Abraham. Dahil ang tanong ni Isaac that time, Ama, andito ang panggato at ang sulo. Pero nasaan ang ating iaalay? Pero sabi ni Amang Abraham, dahil sa kanyang pananampalataya, ang Diyos ang magpuprovide. Pagdating doon sa bundok ng Moriah, anong sabi? Nung manang papatay ng kanyang anak, ang sabi ng mahal na Panginoon, Abraham, huwag mong pagbuhatan ng kamay ang iyong anak. Maya-maya, bundok, sino ba magpapastol doon ng tupa? Wala. Pero ibinigay na mahal na Panginoon ang pang-alay. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. At ngayon, tayo na mga naglilingkod, tumanggap kay Kristo bilang Diyos at Hari ng ating buhay, mga minamahal, tayo ngayon ay kasama sa lahi ni Abraham. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya kahit hindi mo minsan maintindihan, pero pinasusunod ka ng mahal na Panginoon, continue to obey. Amen? Sundin mo lang ang mahal na Panginoon. Katulad ng nangyari sa buhay ni Abraham, nagkaroon ng mabuting resulta. Siya ang pinagmulan ng lahat ng angkan ng buong Israel. At pati tayo na mga modern Israelites, siya ang pinagmulan. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Nagkaroon ng mabuting resulta ang patuloy na pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Yung kanyang pagtugon, yung kanyang pag-agree, yung kanyang pag-yes sa mahal na Panginoon. Tayo ngayon ay pinagpala dahil tagapagmana tayo ng langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Lahat sabi ko ng praise the Lord. Kay Luke chapter 22 verse 42. From the book of Luke, chapter 22, verse 42. Saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. Amen. Yes. Tingnan niyo po ito.
Mahal na Panginoon na, kahit sa Tagalog. Sa aklat po ng Lucas Kapitulo 22, ang talata po ay 42, na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag mangyari sa aking kalooban kung hindi ang iyo. Praise the Lord. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Di ba? Si Jesus mismo ay nagsabi nito, kahit mahirap ang dadaanan niya, pinili niyang mag-yes sa will ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Ipinapakita dito na ang obedience ay hindi laging madali, pero laging tama. Amen? Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. May mali ba sa pagsunod? Sa Diyos, wala. Sa tao, mayroon. Amen. Amen. Sa tao, mayroon. Pero sa Diyos, maminabahal, pag nag-obey ka sa mahal na Panginoon, laging tama ang dulo at ang resulta. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. At ang nais sa mahal na Panginoon. Kapag tayo'y tumutugon o nais natin sumunod sa Kanya, kailangan walang mental reservation, walang reservasyon. Kailangan buong buo. Amen? Ayaw na mahal na Panginoon 50 sa mundo, 50 sa Kanya. No, ang gusto ng mahal na Panginoon, 100% na pagsunod. Amen? 100% na pagtitiwala sa Kanya. 100% na yes ka sa mahal na Panginoon. 100% na agree ka sa gusto ng mahal na Panginoon sa iyong buhay. Lahat bang sabing amen? Sabi ng Romans chapter 12, verse 1 and 2 kindly. Malapit na po tayo magtapos. Maganda yung ating mga awit at manunugtog. From the book of Romans, chapter 12, verse 1 to 2. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, Yes. that you present your bodies a living sacrifice, What? holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, Yes. that ye may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Amen. Yes. Kaya hindi sa Tagalog. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 12, ang talata po 1 hanggang 2. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaayaya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanliputang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Ganun ang ginawa ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Buong buhay niya. Sabi niya, Ama, kung maaari, ilayo mo sa akin ang sarong ito, pero hindi yung aking kalooban na maganap, kundi ang iyong kalooban. Amen. Ganun din tayo dapat sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa ating pinakamamahal na Panginoon, katulad ng sinasabi ni Apostol Pablo, beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that present your bodies as a living sacrifice. Amen? Holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Amen? Magiging kaaya-aya tayo kung buo ang ating pagbibigay ng pagtitiwala sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin dakilang Diyos. Ano sabi ng Biblia? And be not conformed to this world, but He transformed by the renewing of your mind. Amen? Ang totoong anak ng Diyos, ang totoong hinango ni Kristo mula sa lusak ng kasalanan, mga minamahal, ang kanyang kaisipan ay hindi na naghahari yung kanyang sariling kaisipan, kundi ang kaisipan na galing sa Diyos, yung kalooban ng sinusunod. Ang kalooban na ng mahal na Panginoon ang kanyang sinusunod. Amen? Dahil kung nabago na ang ating puso't isip, hindi na yung puso't isip natin na materialistic nung araw, mga minamahal, kundi puso't isipan na laging nakatuon sa mahal na Panginoon, tunay nga malalaman mo kung ano ang kalooban ng ating dakilang Diyos
sa buhay ng bawat isa sa atin. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord! Ano sabi? And acceptable and perfect will of God. Amen. Isipin mo, perfect will of God ang magagawa mo pag buong puso, buong buo ka, sumusunod sa mahal na Panginoon. Amen? We are not perfect. We are going to perfection. Amen? Pero habang sinusunod mo ang kalooban ng mahal na Panginoon, ang sabi ng Biblia, peperpektuhin ka ng mahal na Panginoon, yung kalooban ng Diyos, magagawa mo. Amen? Perpekto mong magagawa ang kalooban ng mahal na Panginoon. Imposible ba yan? Hindi. Bakit? Sapagkat anak ka ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord! Ang kailangan, offer your body as a living sacrifice. Amen? Amen. Kahit pagod ka na, dadalo ka sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Kahit maraming problema na darating, mananatili kang maglilingkod sa mahal na Panginoon. Lahat magsabing amen. Kahit inuusig ka, mga minamahal, magpapatuloy kang maglilingkod sa mahal na Panginoon. Kahit iniwanan ka na ng lahat, manatili kang maglilingkod sa mahal na Panginoon. Kahit napakasakit sa iyong kalooban, mga minamahal, pero hindi mo iniintindi, pinapansin yan, dahil ang gusto mo, mapaglingkuran mo ang mahal na Panginoon. Amen? Handa ka laging i-offer ang iyong buhay, ang iyong sarili sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord! Sabi ng Deuteronomy chapter 30 verse 19 up to 20. Ayan dahil ating last verse, Psalms chapter 40 verse 8. From the book of Deuteronomy, chapter 30, verse 19 to 20. I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life, that both thou and thy seed may live. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. That thou mayst love the Lord thy God, and that thou mayst obey his voice, and that thou mayst cleave unto him, for he is thy life, and the length of thy days that thou mayest dwell in the land, which the Lord sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give them. Amen. Hallelujah, hallelujah. Tagalog kayo. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, kapitulo po ay 30, ang talata po ay 19 hanggang 20. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, Right. ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. 20, na iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos, na sundin ang kanyang tinig at lumakip sa kanya, sapagkat siya ang iyong buhay at ang kalaunan ng inyong mga araw, upang matahanan mo ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, na ibibigay sa kanila. Amen. Palakpakan natin na malakas sa mahal na Panginoon at magsabing, praise the Lord! Balikan natin. Offer your bodies as a living sacrifice. Di ba? Ang pag-yes sa Diyos o ang pagsang-ayon sa Diyos sa mahal na Panginoon ay araw-araw na desisyon, hindi lang sa church. Amen. Amen. Kundi, mayroon tayong araw-araw na pamumuhay sa labas. Amen. Ngayon, mayroon tayong choices. Ano ang choice mo? Sundin pa rin ang kalooban ng mahal na Panginoon kahit andyan ka sa trabaho, andyan ka sa negosyo, sa hanap buhay? Yes. Amen. Aksyon at lifestyle natin dapat ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon. Amen. Pag ganun ang ginagawa natin, katulad ng binasa natin, pinipili natin ang buhay. Amen? Kasi pagka ang ginagawa natin, gawain ng mga tao mga sanlibutan, bagamat Kristiyano ka, we are here in the Church of the Jesus Miracle Crusade, pero wala kang pagbabago, mga binamahal, sayang. Amen? Hindi mo pinipili ang buhay. Lahat magsabing amen. Kaya tayo, habang tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon, lalong-lalo na ngayon,
na magsisimula ang taong ito. Piliin natin lagi ang buhay. Buhay na laging kasama ang mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Choose life so that you and your children may live. Amen? Amen. Piliin natin lagi ang buhay na kaaya-aya sa paningin ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ating dakilang Diyos. Kaya kapag sinasabi natin, yes, mahal na Panginoon, pinipili natin ang buhay, pagpapala at tamang direksyon. Amen? May choice tayo at inanyayahan tayo ng Diyos na piliin lagi siya. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Sabi ng last verse natin, kindly, kapag pinipili natin ang mahal na Panginoon, kindly, Psalms chapter 40 verse 8. Maganda po yung ating mga manunod po. From the book of Psalms, chapter 40, verse 8. I delight to do thy will, O my God. Thy law is within my heart. Amen. Yes, palakpakan natin na malakas sa mahal na Panginoon. Ang tunay na pagsunod ay hindi sa pilitan. Amen? Kapag mahal mo ang Diyos, nagiging desire mo ang pagsunod, hindi lang obligasyon. Amen? Pinagpala ako ng mahal na Panginoon. Nilutas ang problema ko. Pinagaling ang karamdaman ko. Binago ang buhay ko. Tinugon ang panalangin ko. Obligasyon ko na sumunod. No, hindi. Desire mo na laging gawin ang kalooban ng mahal na Panginoon dahil totoo kang pinagpala. Amen. At nais mo magbana ng langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Kaya kung nakakarinig tayo, utang na loob, sa Diyos yan, hindi sa tao. Amen. Amen. Kaya dapat talaga natin sundin ang mahal na Panginoon. Hindi dahil obligasyon natin, dahil bilang mga nilikha ng Diyos, dahil pinagpala tayo ng mahal na Panginoon. Hindi. Ang gusto ng mahal na Panginoon, hindi tayo napipilitan. Amen? Ang sabi, I desire to do your will, my God. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Dapat kinaluluguran mong sundin, gawin ang kalooban ng mahal na Panginoon kahit mahirap. Amen. Nasa loob dapat lagi ng ating puso at ating isipan. At ang sunod niyan, aksyon ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord! Genuine obedience is never forced. Amen? When you love God, following Him becomes a heartfelt desire, not merely duty. Amen? Amen? Buong puso mo naggagawin ang kalooban niya. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Dapat, mga minamahal, lagi tayong, yes, Lord, sa ating mga desisyon. Mahal na Panginoon. Yan ang desisyon mo, mahal pa. Yes! Amen! Yes, Lord, kahit walang kasiguruhan, susunod pa rin ako sa iyo, mahal na Panginoon. Amen! Dahil ang totoo, sa iyo may kasiguruhan ang lahat ng bagay. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Kahit may takot, mahal na Panginoon, yes, Lord pa rin, susunod ako sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah! Alam niyo po yung GPS. Kapag sinunod mo, kahit hindi mo alam yung pupuntahan mo, makakarating ka. Amen? Amen. Di ba? Makakarating ka. Basta may address ka, makakarating ka. Tayo alam na natin kung anong ating address. Langit. Lahat magsabing amen. Ang Diyos, kahit hindi mo alam ang daan, basta sumunod ka sa direksyon niya, tandaan po natin, makakarating ka. Amen? Pero, kapag pinilit mong sarili mong ruta, sarili mong route, maliligaw ka. Anong gusto mo? Nasa tamang daan ka na? Nasa tamang sistema ka na ng paglilingkod sa mahal na Panginoon? Na dapat laging, yes, I agree to God. Not my will,
But your will be done, Lord. Pero pinipilit mo ang sarili mo, maliligaw ka ng ruta mo. Amen. Pag hindi ang mahal na Panginoon sinunod mo. Dapat sa buhay ng isang tunay na anak ng Diyos, lagi tayo doon sa ruta na nais sa mahal na Panginoon para sa buhay natin. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Sa taong ito, mga minamahal, ialay natin ang lahat ng ating oras sa kalooban ng mahal na Panginoon. Hindi po biro, hindi po mahirap ang kakaharapin natin sa taong ito. Amen? Ang sabi ng Bible, pasama ng pasama ang mundo. Pero habang sumusunod tayo sa kalooban ng mahal na Panginoon, kahit sumasama ang mundo, mga minamahal, ang Kristiyano na patuloy na sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, napapabuti siya, palapit siya ng palapit sa mga pangako ng mahal na Panginoon. Dito pa lang sa lupa, pagpapalain ka na, iingatan ka na ng mahal na Panginoon, at pagdating mo sa huling hantungan natin, ang langit at buhay na walang hanggan, sigurado na yan. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Kung tayo may kunin ng mahal na Panginoon dito, na nakapikit, mga minamahal, siya naman ang pagdilat mo sa langit, sa buhay na walang hanggan. Tayo umawit sa mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Gawin natin panalangin ng awitin ito. Hallelujah, there is Jesus. In the joy of life, There are winding roads, mountains inside, and valleys roads. Do the road ahead may be unknown. Absence falls on the bright and white, praising for us. I will be what you call me to be. I will say yes. I see it. Hallelujah. Lord, I agree. My desire passionately is to be what you call me to be. That's what I'll be. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. There is Jesus. Oh, signs with destiny, I'll follow wherever you lead. Nothing can hurt me, for the prize is all I see. All I see, I will be what you call me to be. I say yes. I say yes, Lord. There is Jesus. Lord, I agree. My desire, passionately, is to be what you call me to be. I will be what you call me to be. Hallelujah, hallelujah. I say yes. Lord, I agree. My desire, passionately, is to be what you call me to be. Yes, hallelujah, hallelujah. That's what I'll be. My desire, Jesus. Yes, Jesus. I agree. Yes, hallelujah. I say yes.
my desire, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. I say yes, I say yes to your will, Lord God. yes, I agree. Yes. Hallelujah. Hallelujah. I say yes, I say yes, there is Jesus. I won't resist, Lord God. I agree to you, Lord. Hallelujah. say yes, Whatever you tell me. yes, I agree. I say yes, yes. There is Jesus. Hallelujah. 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 There is Jesus. Yes, I agree. Will be what you call me to be. I say yes. I say yes, Lord. Lord, I agree. Yes. I desire. My desire. Hallelujah. Ay, walang iba kundi gawin ang kalooban mo, mahal na mahal. Ang maganap sa buhay na mamamagal sa amin. Sa taong ito, mahal na mahal. Dahil alam namin kasama ka namin. Hallelujah. Hallelujah. I Will be what you call me to be. I say yes. I say yes, Lord, I agree. My desire, passionately, is to be what you call me to. Gawin natin panalangin ang humiling mo, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Yes, there is Jesus. I will be what you call me to be. I say yes. Lord, I agree. My desire, genuinely, is to be what you call me to be. that's what I'll do. Is to be what you call me to be. I see yes. Lord, I agree. Yes, Lord. Is to be what you call me to be. That's what I need. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Sa ating mga minamahal na mga baguhan. Kayo po'y pinagpala ng ating Diyos. Sa akin po kayo tumingin. Mag-usap po tayo. Merong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una, pananampalataya. Sa oras na ito, nakita ng Diyos ang inyong pananampalataya. At yan po'y isa sa pinakamahalagang reglamento ng kaligtasan. Dahil ang nais sa mahal na Panginoon, ang tao na lumalapit sa Kanya ay mayroong pananampalataya. Dahil kung wala, hindi kalulugdan ng mahal na Panginoon. Pangalawa, pagsisisi. Ang sabi ng Biblia, lahat ay nagkasala, wala nakaabot sa kalulatian ng mahal na Panginoon. Ang kasalanan, pag hindi na pagsisihan, nagbubunga ng karamdaman. Ang karamdaman, pag hindi gumaling, nagbubunga ng kamatayan. Hindi lang kamatayang pisikal, higit sa lahat kamatayang espiritual. Kaya kung inyong pagsisihan ng inyong mga kasalanan, ang sabi ng Biblia, ang mahal na Kristo, siya po'y tapat
na kayo kanyang panatawarin sa inyong mga kasalanan at lilinisin sa inyong kalikuan. At ang regalong kaloob ng mahal na Panginoon ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoon Kristo. Pangatlo, bautismo sa tubig. Mamaya after the service, meron tayong bautismo sa tubig. Wala pong bayad yan. Hindi mababasahin yung mga damit. Meron tayong mga bathroom na ginagamit dyan para mabautismohan kayo. Uwi kayo, tuyo ang inyong mga damit. Pag nabautismo kayo sa pangalan ni Jesus, pag-ahon nyo doon sa tubig, yung lumang pagkatao may iwan na. Sa inyong pag-ahon, kayo'y bago nang nilalang, yung tinatawag na born again Christian. Kapag patuloy kayong dadalo sa gawain ng mahal na Panginoon, matatanggap niyo ang Holy Spirit. Iyan po yung pang-apat na reglamento. Napakahalaga ng Espiritu ng Diyos. Sabi ng Biblia, ang tao walang Espiritu ng Diyos, ang tao walang Espiritu ni Kristo, ay hindi sa Kanya. So kapag hindi ka sa Diyos, kanino ka? Kay Satanas. Pero pag may Espiritu ka na ng mahal na Panginoon, magkaroon ka na ng kapangyarihan. Labanan ang paggawa ng kasalanan. Simpleng kasalanan. Pagbumura, pagsinungaling. Ngayon, 4 years old pa lang, magaling na magmura. Yan yung sinasabi sa Biblia na mga mahalay at mga hindi kalugod-lugod na mga pananalita sa mahal na Panginoon. Kasalanan po yan. Amen? Pero pag may Espiritu ka na ng Diyos, magkaroon ka ng kapangyarihan para mapaglabanan yan. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. At ang Espiritu ng Diyos ang mag-guide sa inyo paano paglingkuran ang Diyos ng buong katapatan sa lahat ng oras. At ang Espiritu ng Diyos ang magbubukas ng ating isipan para gawin ang kalooban ng mahal na Panginoon sa bawat araw ng inyong buhay. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Sa oras pong ito, tanggapin niyo po ang mahal na Panginoon bilang Diyos at Hari ng inyong buhay. Wala po kayo ibang tatanggapin, kundi ang Kristong nabayubay sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. So, itaas niyo po inyong dalawang kamay. Tandaan niyo pagsuko sa mahal na Panginoon. At sumunod po kayo sa maiksing panalangin ng pagtanggap. Sabihin niyo po, mahal na Panginoon, marami pong salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan. Yes, mahal na Panginoon. Narito ako. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso at linisin mo ko na yung banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Isulat mong aking pangalan sa aklat ng buhay at iligtas mo ko sa ng aking mga mahal sa buhay. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, sa gawa, at sa katotohanan. Yes, mahal na Panginoon, agree ako na sa lahat ng oras simula sa araw na ito ay gagawin ko at susundin ko ang iyong kalooban. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, sabihin niyo po, Amen. Purihin ang mga Panginoon. Habang nanatili nakataas sa inyong kamay, nakapikita inyong mga mata, kami naman po mananalangin para sa inyo. Mapagpala po naming Ama, Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa mga unang panalangin na aming minamahal ginikalang mga pastor, narito ang mga baguhang tumanggap sa iyo. Patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan. Hugasan mo sila, O Diyos, sa iyong mapagpalang dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Baguhin mo sila, gawin mo siya tunay na Kristiyano sa isip, sa gawa at sa katotohanan. Pagpalain mo po sila, mahal na Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin ang mahal na Panginoon. God bless you po, mga minamahal. At huwag po kayong uwi na hindi nyo tanggapin ang bautismo. Napakahalaga po nito. Ang sabi ng Biblia, ang lahat na sa kanya tumanggap ay kanyang pinagkalooban, tawagin mga tunay na anak ng Diyos. Kaya para maging kompleto ang inyong magiging anak ng Diyos, magpabautismo po kayo after ng ating banal na gawain. God bless you po. Makabalik po kayo sa inyong inaupuan. At kung willing po kayo na magpabautismo, mamaya sa ating banal na hapunan na ating sasagawa, maaari po kayong sumalo.